Excited na ba kayo? Yes! Tamang-tama yung pagpunta ni Iwog sa bahay kasi pupunta kami ng mall kasama yung mga bata at yung mga kapatid ko. Magsa-celebrate kami ng family day dahil ito yung first time kong lalabas kasama sila. Medyo hinahanda ko na nga yung sarili ko kasi siguradong gagastos ako ngayong araw. Sa bagay, minsan ko lang naman gawin to sa kanila kaya kailangan masulit na rin. Ang plano ko ay hatid muna sa palaruan tong mga bata para makapag-check-in sila. So mag-iiwan lang kami ng isang adult para bantayan sila tapos kaming mga naiwan ay pupunta sa mga boutique para makapamili ng mga damit. Ang saya makita yung mga bata sobrang tuwa. Actually, itong pagpunta namin sa SM matagal nang nakaplano at every night tinatanong ako ng mga bata kung ilang tulong nilang bago kami makapunta dito sa SM, and ngayon nga nandito na kami. Kitang-kita yung mga tuwa sa kanilang mga mata, and ayan nga, sobrang saya dahil sobrang nag-enjoy sila. Sabi ko sa kanila ay laro lang kayo, mag-enjoy lang kayo, kahit ilan yan, kahit unlimited pa yan, okay lang, si Ninong ang bahala. Habang naglalaro nga yung mga bata, gusto naming samantalahin, kaya itong mga pamangkin kong lalaki, alam kong mahirap tong bilhan ng mga damit, so ginawa ko, binigyan ko na lang sila ng pera para sila na makapamili kung ano yung gusto nilang bilhin. Para sa mga kapatid ko namang babae, inaya ko silang pumunta ng Celine. Last time kasi na pumunta kami ni Iwog dito, meron silang discount. Maganda kasi ang quality ng gawa nitong Celine, kaya dito ko sila inaya. Tapos very affordable din. Sabi ko sa kanila, piliin nila kung ano yung gusto nila at ako ang bahala magbayad. Sinabihan ko na rin yung mga kapatid ko na bilhan yung mga taong malalapit sa amin kasi wala sila at hindi namin kasama ngayon. At ilang saglit lang nakapamili na nga sila ng mga bibilhin at ito yung mga items na nakuha nila. Siyempre, kailangan ko ng tumayo para makapagbayad. Diba, nakalimutan ko pang dalhin yung wallet ko. Buti na lang meron akong cash dito sa bag na dala ko. At dahil medyo marami kaming nabili, kaya binigyan kami ng Our Daily Bread na libro. Kita ko yung tuwa sa mga kapatid kong babae, sigurado na na-scam na naman nila ako. At heto naman yung mga nabili ng mga pamangkin kong lalaki. Mas marami nga lang yung nabili ng mga pamangkin kong babae, mas madiskarte silang pumili. After naming mamili at after din maglaro ng mga bata, dumiretso na kami sa food court. Plano sana namin magstay sa Starbucks kaso sobrang daming tao. Dito nag-order lang kami ng siomai, ng fries, at saka itong cheese dog na sinusubo sa akin ni Iwog. And nag-order lang kami ng drinks din. Hindi pala ako sigurado kung cheese dog ba yun. Pagkatapos naming magmerienda, inaya ko yung mga kapatid kong pumasok sa SM store para naman mabilihan ng damit yung mga bata. Sabi ko, bilhan ng damit, sapatos, tsinelas, bag, at kung ano na pa yung mga bata para naman masulit nila. Pinapili ko rin ng mga t-shirt yung mga kapatid ko at yung mga pamangkin ko para meron silang ekstrang damit. Kukulit nga ng mga bata dito kasi imbes na mamili ng damit, panay sila habulan dito. Minsan kumukuha sila ng mga pagkain tapos binubuksan na agad. Hindi makapaghintay na hindi babayaran una. At para hindi kami sobrang mainip ni Iwog, inaya ko siyang magtingin ng mga underwear tsaka ng bags. Kaso wala naman kami masyadong mabili kasi ang mamahal. Charot. And ayun nga, nakapili kami ng underwear. Hindi ko alam pero parang mag-size na yata kami ni Iwog. At ito na nga yung pinakakinakatakot ko, yung naglalakad naman ako papunta sa cashier. Iniisip ko kung magkano ba yung babayaran ko. Pero alam nyo, hindi talaga ako nanghihinayang gumastos para sa pamilya ko kung alam ko namang meron akong extra budget para sa kanila. Matapos nga naming magbayad dito sa department store, dumiretso kami sa Kids Zone kasi gusto ko mag-enjoy yung mga bata ulit at masulit talaga nila yung paglalaro. At habang hinihintay nga namin yung mga batang matapos maglaro, inaya ako ni Iwog magpunta dito sa Starbucks. Inilibre niya ako ng Starbucks kasi gusto daw ni Iwog mapuno ng sticker yung card niya para ma-claim yung price. Dumiretso na rin kami agad dito sa Kenny Rogers para mag-dinner. Dito ko talaga planong kumain dahil alam kong very affordable dito and maraming side dishes, hindi kagaya sa iba na ang mahal talaga. Lalo na kami, marami kaming kakain ngayon, so kailangan ng medyo malaking space at medyo affordable na pagkain kasi medyo marami na ako nagastos kanina. Bali, ang in-order ko lang dito ay 5 whole chicken, tapos yung 2 with ribs, and then 4 na picture ng iced tea tsaka coke. And sobrang sulit na sulit talagang kumain dito kasi ang sarap ng chicken nila. And pinakagusto ko yung macaroni salad nila. Ang sarap ng lasa. Pagkatapos namin kumain, inaya ko lang yung mga kapatid ko magpa-picture dito sa may mga Christmas trees. And sabi ko umuwi na rin kami agad kasi napapagod na ako. Iba talaga kapag tumatanda na. Char.